Pinoy English Tagalog version. And for today and for now, ladies and gentlemen, as we do each week, kada linggo dito po sa ating Alan Alvarez Experience, we have a very special segment called Conscience Corner. And during the Conscience Corner, we have none other than His Excellency, the most handsome Consul General Julius D. Torres on the line. So hello, Consul General, nandiyan ba po kayo? Hello, Alan. At magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Correction, pangalawang pinakagwapo lang. Nangunguna ka. Thank you, sir. Give yourself a raise. Maraming salamat, sir. How are you? Kamusta po kayo? Mabuti, Alan. At as usual, marami tayong gawain dito sa konsulado. Bagamat kaya naman ay marami tayong pinaghahandaan na mangyayari. Isa na nga ang ating Araw ng Kagitingan celebration. At of course, mas malapit pa yung Honolulu Festival, no? Na tayo magkakaroon ng booth. At pangatlo, ang pinaghahandaan natin ang pagdating ng eleksyon. Yes, sir. Yes, sir. Yan po ang ating pinaghihintayan at meron po tayong mga tanong tungkol sa eleksyon, sir. Ay, sige, Alan. Okay. Tanong mo na. Okay, sir. Ito po ang tinatanong ng ating mga listeners. Itong election upcoming in March, ano ba pong klaseng election to? Sa lahat na ba? Sa presidente? Sa mga senators lang po? Please, palinawagan nyo. Alam mo, yung overseas absentee voters, no, which pertain to our voters here in Hawaii, no, the candidates that pwede nilang iboto ay President, Vice President, Senators, at saka yung party list members ng House of Representatives, no? Okay. Pero ngayong eleksyon na ito, hindi kasing exciting na nakaraang eleksyon dahil hindi tayo boboto sa Presidente at Vice President, no? Oh, okay. Sino po ang ating iboboto ngayon? Iboboto lang natin ngayon, ang pagpipilian natin ay ang 12 senador na uupo sa ating mataas na kapulungan ng Kongreso at ang mga miyembro ng party list, no, na uupo naman sa House of Representatives, ang mababang kapulungan. Ito ba yung sinasabi nating Magic 12? Oo, Magic 12. Sana maging magic nga para sa bansa natin. Meron silang magawang magagandang legislatura o batas para mapaunlad ang ating bansa. No? Okay. So, ang pwede nating iboto ngayon for this election are the 12 senators. Oo, tsaka party list. No? The party list. Bawat botante ay pipili ng isang party list vote, no, o isang partido. Ano ang kanilang interest, like halimbawa mga veterans, yung kanilang iboboto siguro mga yung party list candidate na nagrerepresenta no, sa mga veterano, no, yung mga scientist, yung mga scientist naman, yung mga security guard, baka security guard, ang gusto nilang party list, yung nagre-represent ng mga security guards, yung mga magsasaka, ang iboboto siyempre nila, yung party list member candidate na magre-representa sa mga magsasaka. Sir, ito ba yung mga tinatawag natin, for example, yung una or yung bayan muna? Or yung are those the party lists that we're referring to? Hindi. Yun ang mga political parties, no, na nag-field ng mga senatorial candidates ngayon, no? Okay. Dalawang malaking partido ang nag-field ng senatorial candidates. Yung una. Yes, una, the United pinamumunuan niya ni dating Pangulong Erap Estrada, si Senate President Johnny Enrile, at si Vice President Jojo Marbinay, no? Isa pang partidong malaki, no, na nag-field ng buong slate ay ang Pinoy ang party ni Presidente Noynoy Aquino, no? Team Pinoy ang tawag doon kasi Team Pinoy. Halo-halo doon yung mga kandidato ng Nationalista Party, ng Liberal Party, ng PDP. Marami sila. Mayroon pang National People's Coalition candidate, no? Si Loren Legarda na
Pero yung partido ng NPC hindi kasapi hindi kaalyansa ng formally ng Team Pinoy, no, Liberal Party. Okay, sir. So this is a one from, actually her name is Jane. Sabihin natin Jane from Eva Beach. Okay. Ang tanong niya ganito, saan ba tayo pwedeng pumunta para malaman natin yung mga background tsaka campaign slogan or kung ano man tungkol dito sa mga senador na pwede nating iboto? Where can we get that information, sir? Bukod sa, of course, sa panonood ng television, lalo na yung Pinoy Channel, PFT at saka Channel 7, pwede rin mag-log on sa www.comelec.gov.ph, no? Okay. Pero andun lang yung listahan ng mga kandidato, no? Ngayon, pwede rin i-google yung ibang pangalan ng mga candidates, no? At makikita yung kanilang background, no? Pwede rin sigurong pasukin ng kanilang mga websites, no? Kanya-kanyang websites. Kasi alam mo, marami ang tumatakbong maging senador eh. Yes, sir. Ang pinayagan ng COMELEC ay 33. Really? Ang pipiliin natin 12 lang, pero 33 ang tatakbo, no? At nagbabaka sakaling maging senador. Oo. Sa party list naman, napakarami rin party list. Kaya, so lahat ba to, sir, matatagpuan or mahahanap ng mga taong bayan dito sa Hawaii sa website na yon, yung comelec.gov.ph? Tama yun, Alan. Pero Okay. yung kanilang mga background, kanilang plataforma ay masyadong siguro malaki yung data na kailangan, kaya hindi yun isinama doon. Pero siguro matatagpuan niya sa ibang websites, ano? Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, importante, yung mga botante rate natin dito, yung mga nag-register sa overseas absentee voting para dito sa Hawaii, Yes, sir. ay kailangan makita nila yung pangalan nila, no, sa certified list of overseas voters, no? Yes, sir. Nakita ko na po ang pangalan ko kahapon. Aba, pwede ka na bumoto. Thank you, sir. Thanks to Joy. She showed me. Tsaka yun para doon sa mga hindi pa nakakita ng pangalan lahat, hindi pa sila sigurado na makakaboto sila, ang website ay yung www.philippineshonolulu.org. Yan po ay isang bagong website, ano, sir? Oo, kasi pinalitan natin ng ating mga websites recently dahil nakahack palagi yung ating mga website. I like it, sir. Maganda po. Para siyang official ang dating. Very nice. Good job. Alam mo naman na hindi natin tinitipid ang gastos sa pagbigay ng boto sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa, no? Dati hindi pwedeng bumoto basta lumabas ka ng bansa eh. No? Pero marami tayong tinatanggalan. Sinasabi nga eh, we are disenfranchising over 10 million Filipinos who are abroad, no? At imagine, no, kung yung 10 million na yun, pwede nang maghalal ng isang senador yun eh, kung isa lang ang iboboto nila, halimbawa, no? Ang totoo lang, sir, 10 million, pwede nang, you can sway a vote with that many voters, sir. Wait, talagang elect a senator. Kasi usually Absolutely. ang winning votes dyan sa ating eleksyon for senator nationwide, 10 million eh. Wow. Okay, sir, may isa pang tanong. This comes from James from Waipahu. Okay? Ang tanong niya ganito, paano kung hindi pa sila naka-register as an overseas voter? Pwede pa bang makahabol? Hindi na, Alan. Hintayin na lang nila yung presidential election sa 2016. At yan ang kaya matagal. Isang taon ang aming registration period, pero siguro bagong dating lang siya. No? Kaya, Yes. Ngayon, pero ang abangan niya yung presidential election sa 2016. 2016. Ngayon, magkakaroon ng registration yan, mga 2015, no, na isang taon siguro ang tatagal. At doon ay paghandaan na niya. At sa unang araw pa lang ng registration, punta na siya rito at bigyan namin siya ng buena mano gift. Okay, sir. Okay, another question. This comes from Mercy from Kapolei. Okay, Mercy from Kapolei. Okay. Pagka halimbawa nag-register na tayo ngayon for the overseas absentee ballot,
Kailangan pa ba mag-register ulit for each election or pwede na itong pagka-register natin ngayon? Isang beses lang yan, hangga't hindi sila nagpapalit ng tirahan, hindi nangingibang state o nangingibang bansa, dito sila boboto, pwede silang bumoto, no? Kaya kung nag-iba sila ng residence, no, sa ibang bansa o sa ibang all they have to do is notify us or notify yung kung saan pinakamalapit nilang konsulado o embahada, pasuruan, tapos magkakaroon lang ng transfer of records, no? Tapos na sila boboto. Oh, I see. Okay, paano yung mga Pilipino na hindi nasa isang estado na may konsulado or embahada? How will that work? How can they register? Kung talagang kung interesado silang bumoto, tulad halimbawa mga seafarers, no? Ay magsasabi lang sila kung saan nila gustong bumoto, no? But that was way in advance, no? Way in advance. Sa ganitong petsa ako ay nasa ganitong bansa at gusto kong bumoto rito. Sa bansang ito, halimbawa, mag-notify nila either ang COMELEC diretsahan o yung embassy o consulate kung saan sila boboto. Ngayon na Alan, ang isang maganda dito sa atin, yes, sir. Dahil magandang postal system dito sa kinalalagyan nating lugar ngayon, no? Opo naman, sir. Ay ang pagboto ng mga tao ay by mail, no? Oo. Ngayon, kung gusto naman nila pumunta rito at bumoto, dali lang nila yung kanilang at least makakatipid tayo sa postage. Okay. Good point. Ito yung susunod na tanong. This comes from Michi from Kalihi. Okay? Pwede ba silang pumunta sa konsulado para malaman kung sino yung tatakbo para sa itong election na to? Oo, ipapaskill namin ang listahan at susubukan namin laki-lakihan yung mga letra para sa mga malalabo ng Okay. Kasi itong binabasa ko ngayon na naliliit ng letra. No? At ipapaskill namin sa isang prominenteng lugar doon sa aming opisina sa Pali Highway. Okay. At ang maganda dyan ang exciting dyan yung bilangan, no? Ngayon, senador lang, pero pagdating ng presidential, yun ang magandang panoorin, yung bilangan. Para rin kayong nasa barangay, sa isang purok sa Pilipinas kung magbibilangan yan dahil masayang nakikita yung kandidato natin na maarangkada at dumadami ang boto. Sir, ibig niyong sabihin, binibilang niyo dyan? Oo, bibilangin namin dito sa konsulado. Oh, really? At tapos yung bilang na yon at saka ay dadalhin sa Washington DC. Wow. Tapos si Ambassador Quisha naman ay dadalhin yung bilang na yon sa Pilipinas. Isasabi sa COMELEC, no? Wow. Talagang magastos yan. Pero sabi ko nga, nagkaroon kasi kami ng debate dyan noon. Kailangan talagang ang boto ng bawat Pilipino, ng bawat stakeholder sa Pilipinas. Dahil kung magagawa natin yan na palagi tayong boboto, ay magkakaroon tayo siguro ng mga galing na mga leader, no? Kasi lalo na yung mga matatagal na sa Estados Unidos at naging dual citizen at ngayon lang makakaboto uli, alam na nila na ang dapat iboto ay nararapat iboto. Absolutely, sir. Oo. Yes, dapat naman, sir. Kasi sa atin, madalas nasusway ng popularity ang ating vote sa Pilipinas. Tsaka pera. Pera, popularity, kuminsan nadadaan sa pagalingan kumanta o pagalingan kumayaw. Totoo po yun. Pagwapuhan, no? Although bawal po yun, ha? Oo, pwede tayong kumandidato. Alam, pagwapuhan ng pag-uusapan. Pero dapat talaga, ang ipoboto ng taong bayan, sino makakapagsilbi sa ating legislatura ng maigi at kung sinong magiging pakinabang sa ating bansa. Sir, magandang sinabi niyo po yun, Consul General. So sa tingin niyo ba, especially nowadays, today's times, napaka-importante yung pagpili natin ng leader. Do you think even more so because we're becoming more, how do I say it? Marami nang nangyayaring positibo sa Pilipinas ngayon. Oo. So now more than ever, would you agree we need better leaders? Correct. Alam mo, matagal na tayong nasadlak sa kahirapan, ano? Pero kung tutuusin, ang Pilipinas po, mga kababayan, ay napakayamang bansa. Mayaman tayo sa kalikasan, sa mga
likas na yaman ng kalikasan, no? Mina, ganyan, mga natural resources na tinatawag, no? Mayaman tayo sa talented people, no? Yes, sir. Sa human resources. Absolutely. Walang dahilan talaga kung bakit tayo ay naghihirap pa, no? Kundi ang masamang politika, ang graft and corruption tinatawag, at ang hindi magandang patakbo sa ating pamahalaan at pamunuan, no? Kaya't kung maiwawasto natin ito at mapipili natin ang tamang leader, ay aangat talaga tayo katulad ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay, so ang laki pala ng responsibilidad natin, mga Pilipino. At alam nyo, sasabihin nyo, isang boto lang yan. Pero alam nyo, kung lahat tayo ganun ang dahilan, mauuwi tayo rin sa wala dahil hindi na nga natin pag-aaksayan yung ating boto na napakahalaga. Wow, very well said, Consul General. Lalo na sa absentee voting, Alan, marami na ring politiko na nagsasabing, tigil na natin yung absentee voting na yan dahil makawala naman dito sa bansa yan. At saka yun na nga, kita mo, konti lang ang boto na dumadating galing sa abroad. Ang laki ng ginagastos natin, no? Pero alam mo, kasama yan sa isang demokrasya na ang ating tinatawag minsan sacred right to vote, no? Kailangan natin i-exercise talaga at kasama yan sa pagpapagana ng isang talagang developed na demokrasya, no? Well, sir, sabihin ko lang, kung meron kayong kilalang gustong mag-advertise dito sa radyo, paalam nyo lang, sir. Kayang-kaya natin palakasan yan. Yun. Yes, sir. Pwede natin kontakin na yung mga pero hindi ako kontak. Kailangan yung mga kababayan natin dito na may napipisil. Yes, sir. May kamag-anak na tumatakbo. Sabihin lang nila at sa kanilang kamag-anak na mag-advertise na. At alam mo kasi may limitasyon yung mga ads ng mga kandidato eh. Yes, that's true. Limitado sila kung ilang oras yun o ilang media print columns, no? Kahit na mag-advertise sila outside of the Philippines? Yun ang hindi pa ata napagtutuunan ng pansin ng ating COMELEC. So, Pero magkakaroon ng meeting sa Chicago, yung mga gaganap na deputado ng Commission on Elections sa March 11, doon siguro pwede na itanong yun. Dahil kailangan, pati yung kasi Alan pati yung sa mga websites, yes, sir. nire-regulate din Nagkaroon nga na isang kaso, isang kandidato dahil nag-offer siya ng libreng ng premyo na iPad. Yeah. Si ano yun? hindi ko nababanggitin ng pangalan. Na, wag na natin banggitin. Pero nabasa ko yun, sir. Yes. Yes. Bawal daw yun, sabi ng COMELEC. Wow. Consul General, gusto ko lang magpasalamat. That's a lot of information about the overseas absentee ballot and voting. At sana, Alan, wag kalimutan ng ating mga tagapakinig ang 8 Ambassadors Tour from July 9 to 12. Yes, sir. Isa pa, dalawin niyo po ang Philippine booth sa March 2 and 3, 19th Honolulu Festival sa Hawaii Convention Center, no? Oo. Meron ba kayong booth doon, sir? Oo, magkakaroon ng Philippine booth doon, Department of Tourism at saka Manila Hotel joint booth, no? Really nice. At para sa mga kababayan naman natin nasa Kona, pupunta po kami dyan ng March 16 to 17 at magbibigay ng serbisyo konsular. No, so yung mga nangangailangan ng bagong passport, mga authentication, mga report of marriage or report of birth, andun po ang ating consular team sa Kona from March 16 to 17 at merong bagong mamumuno sa kanila, si Consul Roberto Bernardo. Bagong dating, nakapalit ng ating magiting at matipuno at magaling kumanta. Deputy Consul General dating si Paul Cortez, ay andito na po ang kanyang kapalit, si Roberto Bernardo. Wow, siya ba po isang kantante din, sir? Kumakanta rin ba po? Siguro sa banyo, pero hindi
Hindi kasi galing, wala nang gagaling pa kay Ginoong Cortez sa pagkanta eh. Okay. Sa banyo, sir. Very good, very good. All right, well, we're looking forward to meeting with him. And isa pa, sir, gusto ko lang i-congratulate ang team nyo dyan. Kasi nakita ko po sila sa Philcom Center nung Sunday. Talagang trabaho sila ng trabaho dyan sa Mobile Consul General nyo, Consulate General nyo, sir. Oo, totoo yan. At tuloy-tuloy na po yan. Tuwing last Sunday of the month, ay magkakaroon ng consular outreach dyan sa Philcom Center sa may Waipaho. Kaya yung mga kababayan natin na ayaw magbiyahe ng PADI, nalalayuan, pwede na po dyan. Hintayin nyo lang po na sa huli-hulihang linggo ng bawat buwan ay andyan po ang ating team. So every last Sunday of each month? Opo. Okay, yan mga kababayan. All right, Consul General, you know, as I hate to say this, we have come to an end. Again. Ay, maraming salamat sa yung oras na binigay uli at sa susunod na linggo ay magkarinigan po tayong lahat uli at mabuhay po kayong lahat. It is always a pleasure, sir, and mabuhay din po kayo. Ay, salamat. Maraming salamat, sir. Okay, mabuhay. Okay, ladies and gentlemen, ang ating Consul General na si Julius D. Torres nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Philippine absentee voting. Do your part, mga kaibigan. Tulungan natin ang ating mga kapatid, mga kapamilya, mga kabayan sa ating mga pagpili ng ating mga senador, ng mga leaders na kailangan natin talaga ng ang mga leaders na may alam kung ano ang gagawin. Lalo na ngayon at umaangat ang Pilipinas, mga kaibigan. So, kung hindi kayo naka-register ngayon, ang sabi ni Consul General, maghintay na lang kayo sa susunod na election. That will be the 2016 election, and that will be you can vote for the President and the Vice President at that time. Pero sa ngayon lang, as we heard, it's only going to be for the senators. The Magic 12, they always say. So, thank you very much for listening. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong pakikinig dito sa Alan Alvarez Experience, ang karanasan ni Alan. Maraming salamat ulit, of course, kay Consul General Julius and also Josh Sharp. Siya po ay tumugtog kanina sa ating Local Artist Spotlight. And of course, to Attorney Roda Yabes Alvarez for her Legal Pinoy English-Tagalog version. At sa lahat sa inyo na nakikinig dyan sa Radio World, sa mundo ng ating radyo, KPHI, maraming salamat. Gusto ko pong imbitahin kayo makinig. Kung hindi nyo na pakinggan ng Legal Pinoy Tagalog version, makinig po kayo sa Friday 8:30 to 9 ng umaga dito lang sa KPHI. And also, kung hindi nyo pa narinig or hindi nyo pa alam, every day, mga kababayan, araw-araw with the Midday Show. Join us each day from 11 to 3 here on KPHI. Marami kaming hinahanda at pinag-uusapan at nagbibigay. Sinusubukan naming magbigay ng kasayahan sa inyo, sa aming mga minamahal na mga listeners dyan sa Honolulu, sa USA, and of course sa buong mundo. Again, we're streaming PinoyPowerMedia.com. So, kung hindi nyo kami mapakinggan sa radyo at kayo nagtatrabaho, siguro naman meron kayong computer, punta lang po kayo sa www.pinoypowermedia.com. Ito po si Alan Alvarez at nagpapasalamat at nagkukumbida na makinig kayo ulit sa susunod na Martes, alas 3 hanggang alas 5 dito sa KPHI, at makinig din po kayo sa Midday Show ni Alan Alvarez 11 to 3, araw-araw, Monday through Friday, dito lang po sa KPHI, Hawaii's Hot Filipino Hits. Mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. KPHI Honolulu, K244EO Honolulu, 96.